Kapapasok lang mga kababayan, isang gabi ng pagtutuos, isang gabi ng matinding resibo. May nagmamarunong na naman sa Senado. Akala mo kung sinong malilinis, pero nang ilatag ang batas, nang ilatag ang totoong resibo, natulala sa pool. Tinamaan sila sa hagupit at banat ng isang kilalang legal genius na si Attorney Salvador Panelo. Mga trapo, akala nyo maiipit ninyo si Vice Presidente Sara Duterte sa inyong mga lutong bakaw na hearing? Hello, ang shocking truth ha? Heto na, kayo ngayon ang bistado. Kayo ngayon ang lumalabas na palpak. Bago ang lahat, isang malupit na blind item muna para magkaalaman tayo kung sino ang nanginginig ngayon. Sino itong veteranong mambabatas sa Senado na daig pa ang nakalunok ng buhay na sili sa kaba dahil sa ginawang pag-atake ni Attorney Panelo gamit ang mismong saligang batas. Kilala ninyo kung sinong mambabatas ang biglang naging balat sibuyas nang mabisto ang kanilang sabong politika. Truth bomb! Sila na ang mga nagpapakilalang kakampi. Pero bago po yan, pasabog natin. Sila po ang nagpapakilalang kakampi ng hustisya. Pero ang totoo, mga tuta ng ilang interes. Huwag kayong kukurap dahil ipapakita ko sa inyo ang mismong dokumento, mga kaibigan. Ngayon, tignan ninyo ang dokumento ha. Tignan na ba? Sasabihin ko sa inyo ang nakasulat. Huwag kayong magbubulag-bulagan. Heto ang kwento. Akala kasi ng mga kritiko ni VP Sara, pader ang binabangga nila na walang panlaban. Akala nila kapag nag-ingay sila sa radyo, kapag nagpalabas sila ng mga peking naratibo tungkol sa AMLC, tungkol sa mga kunwaring investigasyon ng batas, ay titiklop ang mga Duterte. No way! Hindi po! Dahil pumasok ang kakampi ng bayan, walang iba kundi si Attorney Sal Panelo. At alam ninyo kung ano ang ginawa? Isinampal sa mukha ng mga kritiko ng batas. Supalpal! Ha? Walang nakasugot. Isang malaking palpak ang kanilang grandiosong plano, mga kaibigan. Okay mga kababayan ha, talagang grabe po bago natin hihimayin ang pambihirang legal genius move na ito. Pakinggan ninyo ako ng mabuti. Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pindutin ang join button ngayon ha, din para sa ating exclusive perks at komunidad ng mga tunay ng pag-iisip, mga kaibigan. Okay ngayon dako tayo sa konteksto. Bakit nga ba ito mahalaga sa buhay natin at kabuhayan ng bawat ordinaryong Pilipino na mga masisipag nating OFWs na nagpapakapagod sa abroad at mga taxpayers na ninanakawan ng oras dahil sa mga walang kwentang hearing na ito, no? Habang ang taong bayan ay naghahanap ng solusyon para sa kabuhayan, habang ang mga bilihin ay nagmamahal, ano ang inaatupag ng ilang elemento sa ating pamahalaan? Siraan, panay politika, panay naratibo na pabor sa kanila. Demolisyon against kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Gagamitin ang mga ahensya tulad ng AMLC, gagamitin ang mga batas at hearing kuno para sa case na wala namang matibay na basihan, kundi purong chismis lamang.
Isang malaking insulto ito sa talino ng masang Pilipino. Tayo, no? Isang insulto na ginagawa tayong mga bobo at tanga ng mga politikong ito. Mga traditional politicians na ito, lalo na dyan sa Senado. Akala kasi nila ng mga politikong ito, akala kasi nila ng mga elitistang ito, ang mga supporters ni VP Sara Zimmerman Duterte at ang tunay at ng tunay na reforma ay mga mangmang. Akala nila kapag nagbasa sila ng mahahabang Ingles dyan sa Senado, matatakot na tayo. Hoy, gising! Ang mga OFWs natin sa gitnang silangan, sa Asia, sa buong Asia, sa Europa, sa Amerika, matatalino yan. Matatalino tayo. Nakikita nila ang double standard. Nakikita nila kung paano ginigipit ang nag-iisang natitirang boses na lumalaban para sa proteksyon ng bansa. Okay, mga kaibigan. Okay, pumasok na mga kaibigan, 'di ba? Pinakita na po natin yung speech po or komento po ni Attorney Sal Panelo sa isang video natin. Pero nagkamali kayo ng kinalaban mga kaibigan. Ito mga elitista, traditional politicians na ito. Pumasok ang isang Salvador Panelo. Alam naman natin kung paano magsalita si Attorney Panelo. Kalbado pero parang talim ng itak kung humiwa. Sabi niya, sige nga, ilabas ninyo ang inyong investigation. Ilabas ninyo ang inyong sinasabing resibo. Pero ano ang lumabas? Nga. Walang maipakitang ebidensya ang mga politikong utak pulin. Kaya ang nangyari, ang binuo nilang kasunduan sa dilim para pabaksakin si VP Sara, tuluyang nabisto. Supalpal ang buong alyansa ng mga mapagpanggap, mga kaibigan, no? Sino ba yung mapagpanggap? Mga traditional politicians na yan. Okay? Ngayon, ay mga kaibigan, let's work through the facts. Let's think deeper with #WalkWithLan. Pag-aralan natin ang batas dahil dito sa ating channel, Facts First, Analysis Next. Hindi tayo tulad ng iba na puro dadalang ngunit walang alam, no, sa pangyayari, mga kaibigan, no? So, sasabihin natin ang aspeto ng batas dito sa ating channel ngayon. Ayon sa saligang batas at mga desisyon ng Supreme Court, ang anumang hearing o investigation sa Senado ay dapat na in aid of legislation. Ibig sabihin, ginagawa ang pagdinig para makagawa ng bagong batas. Hindi para magsilbing korte na nag-uusig at nagpaparusa sa isang individual para sa layuning politikal. Ano ang ginagawa ng mga kritiko ngayon? Ginigipit nila si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Pilit na ginagawan ng kwento ukol sa pananalapi. Pilit na iginukonekta sa mga isyong walang kinalaman sa kanyang mandato bilang Vice Presidente. Diyan pumasok ang strategy ni Attorney Sal Panelo. Ginamit niya ang mismong salita ng batas para patunayan na ang ginagawa sa Senado ay isang fishing expedition. Sa madaling salita, mga kababayan, ang ginagawa nila ay labag sa konstitusyon. At kapag ang isang proseso ay labag sa batas, ito ay walang pisa. Kaya naman tinawag ito ni Attorney Panelo na isang napakalaking palpak. Ang layunin nila ay siraan ang imahe ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa maling proseso, sila ngayon ay nasusupalpal sa harap ng publiko. Ang mga mambabatas na dati ay maton kung magsalita, ngayon ay mukhang mga balat sibuyas na nagrereklamo kapag sila naman ang tinatamaan ng katotohanan. Okay, heto ngayon ang aking matinding komprontasyon sa inyo, mga mapanirang elemento sa politika. Akala nyo ba ay mananatiling tahimik ang taong bayan? Akala nyo ba ay hindi namin nakikita ang inyong mga laro?
Gusto niyong pag-usapan ang justice? Gusto ninyong pag-usapan ang kapakanan ng bayan? Bakit hindi ninyo unahin ang totoong problema ng masang Pilipino? Bakit ang pondo ng bayan ay ginagamit sa mga personal ninyong vendetta laban sa mga Duterte? Nako, sa pool kayo. Okay, sa pool kayo ngayon ha. Tinamaan kayo sa katotohanan. Ang good news dito, gising na ang mga mamamayang Pilipino. Hindi na ninyo kayang lokohin ang mga manonood gamit ang inyong mga peking drama sa telebisyon. Ang hatol ng bayan ay malinaw. Protektahan ang katotohanan, suportahan ang mga pinunong may tunay na malasakit sa bansa. Okay ha, ito na po ang ating paliwanag ng henyo ha. Ito ang hatol nila. Huwag nating hayaan ang kasinungalingan ang maghari sa ating lipunan. Ano ang inyong opinyon sa matinding resback na ito ni na Vice President Sara Zimmerman Duterte at Attorney Panelo? Ibahagi ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Siguraduhin mag-comment ng may galang-galang ngunit may paninindigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-share ang video na ito at mag-like para mas madami pa tayong maabot ng mga kababayan. Sabay-sabay nating lakbayin ang daan patungo sa 100,000 subscribers upang ibaon ang sistema ng mga trapo at ipakita ang lakas ng ating komunidad. Magkita-kita tayo sa susunod na pagsusuri dito lang sa #WalkWithLan. Laging tandaan, facts first, analysis next. Think differ with #WalkWithLan. Salamat at mabuhay sa bansang Pilipinas. Hanggang sa muli.